Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Andres. Taong 1972. Probinsya sa Visayas. Uy Andres, kanina ka pa hinahanap ng nanay mo. Wika ni Simeon. 15 taong gulang at matalik na kaibigan ni Andres. Bakit daw? Nagpaalam naman ako kay nanay kanina eh. Kailangan ko magbantay dito. Baka matakasan na naman ako nung baboy ramo eh. Grabe na kasi yung ginagawang perwisyo sa mga pananim namin. Kapag hindi ko pa nahuli, baka maubos yung tanim kong repolyo. Tugon ni Andres. Nakasing idaran lamang ni Simeon. Nakailigan na ng binata na magtanim ng gulay. Naturuan naman siya ng yumaong lolo kung paano mangaso. Naisulihin ng binata ang baboy ramong bumibisita sa taniman. At walang habas sa paninira ng tanim ng mga gulay. Wala naman sinabing dahilan. Basta kapag nakita daw kita, sabihan kitang umuwi ka agad. May importante kayong lakad eh. Maaga nga sinara yung tindahan nyo. Tsaka mukhang nagmamadali. Mabuti pa umuwi ka na lang muna. Bukas mo na yung balikan. Parang wala din namang maliligaw dyan ngayon eh. Ang ingay ng mga naglalabas sa sapa. Dagdag ni Simeon. Sige na nga. Ay, bakit kaya? Ano na naman bang nangyari? Tanong ni Andres sa sarili. Magkasamang naglakad ang magkaibigan pauwi ng tahanan. Nang makarating, kaagad nitong nakita ang inang abala sa pagkuha ng mga sinampay. O nay, nandito na po ako. Pinatawag niyo daw po ako eh. Wika ni Andres. Mabuti naman at nakauwi ka na Andres. Bilisan mo nga't pakainin mo na mga manok. Pagkatapos maligo ka na't magbihis, pupunta tayo sa bahay ni Tio Pino mo. Wika ng ina. Bigla namang kinabahan si Andres sa sinabi ng ina. Hindi na tumugon si Andres. Kagad nang ginawa ang utos nito. O paano ba yan? Kita na lang tayo pagbalik nyo ha. May lakad pala kayo eh. Kamusta mo na lang ako kay Tio Pino. Sabihin mo magdala ulit ng gagamba pagpunta dito ha. Wika ni Simeon. Halos kasing idaran lamang nila si Tio Pino. Kaya naging kaibigan din nila ito. Minsan ay bumibisita ito sa tahanan nila Andres kapag walang gawain. O kaya naman anihan sa lugar. Nay, ano po bang meron? Bakit po parang biglaan naman ang pagpunta natin kila Tio Pino? May handaan po ba sa kanila? Tanong ni Andres. Huwag ka nang magtanong Andres. Mag-ayos ka na. Maya-maya nandyan na ang tatay mo. Kumuha lang siya ng masasakyan. Magdala ka ng damit pamalit mo. Siguraduhin mo ding nakakandado ang mga kulungan ng manok. Malinaw ba? Sige na, bilisan mo na dyan. Utos ng ina. Marami mang katanungan sa isipan. Nais nitong mamaya na lamang itanong kapag nakarating na sila sa tahanan ng tiyuhin. Maya-maya ay dumating na ang ama. O mahal, nahandaan niyo na ba yung lahat? Ang mabuti ba umalis na tayo. Ako na lang ang uuwi dito bukas para sa mga alaga natin. Wika ng ama. Kaagad naman silang sumakay ng sasakyan. Tahimik ang mag-asawa at tila malalim ang iniisip ng mga ito.
Habang si Andres naman, napagod na sa kakatitig sa kanila, itinuon na lamang ang pansin sa nadadaan ng tanawin. Bandang 6:00 ng hapon, nang makarating sila sa barangay kung saan nakatira ang tiyuhin. Doon mismo sa namayapang lolo ng binata. Nay, bakit ang daming tao sa bahay nila lolo? Ano po bang meron? Tanong ng binata. Nang makita ang mga taong nasa labas ng bakuran ng tahanan ng lolo. Nang tuluyang makalapit, kaagad naman silang sinalubong ni Tia Delia. Namumugto ang mga mata at halatang walang tulog. Mabuti naman at nakarating kayo rito. Wika ni Tia Delia. Sabay yakap sa ina ni Andres. Nang mahawi ang tao, biglang kinilabutan ang binata. Nakita niya sa loob ng tahanan ang puting ataul. Marahang lumapit si Andres. Walang ano-ano eh. Biglang umagos ang luha sa mga mata ng binata. Tio Pino? Bakit? Paano? Nay si Tio Pino? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Andres habang patuloy pa din sa pag-iyak. Nilapitan niya ito at nakita ang katawan ni Tio Pino. Puno ng sugat ang mukha at nawawala ang kanang braso. Labis ang pigating nararamdaman ni Andres na mga sandaling yun. Pinakalma ito ng mga magulang. Pinaupo muna sa kusina. Kasama ang ilang pinsan at mga tiyo-tiya. Dito na ikwinento ni Tia Delia ang nangyari kay Tio Pino. Noong isang araw, pumunta pa si Pino sa kakawian. Mangunguha daw ng mga gagambang dadalhin kay Andres. Hanggang sa inabot na ng hapon, hindi pa rin umuuwi. Kaya tinawag ko na si Andong para samahan kaming hanapin sa kakahuyan. Magdamag naming hinanap si Pino, katulong ng mga taga-barangay. Pero wala. Kinaumagahan, doon pa lang namin nakita ang katawan ni Pino. Nakasabit sa puno. Pagsasalaysay ni Tia Delia. Ngunit bigla na lang sumingit ang matanda. Kilala ito sa lugar bilang tindero ng gulay na si Tata Ulong. Aswang ang may gawa niyan kay Pino. Noong isang gabi, nakita ko mismo na nasa bubungan ng bahay ang aswang. Sigurado kung yon ang may gawa niyang kay Pino. Sigurado ako. Sabat ni Tata Ulong habang nakakunot ang noo. Ayon kay Tia Delia, bago pa man ang nangyari kay Pino, ikwinento na ni Tata Ulong na may aswang itong nakita na gumagala sa barangay. Ngunit walang naniniwala sa kanya. Sinasabing dahil lamang sa katandaan at nawawala na ito sa tamang pag-iisip. Sa palagay ng mga tao, mabangis na hayop ang bumiktima kay Tio Pino. Tata Ulong, totoo po bang aswang ang pumatay kay Tio Pino? Kung totoo man po yun, paano po akong makakaganti sa aswang na yun? Diretsahang tanong ng binata sa matanda. Alam mo iho, walang naniniwala sa akin dito. Sa palagay nila nasisiraan ako ng bait dahil sa katandaan. Pero malinaw sa isipan ko ang mga nakita ko ng gabing yon. Payat, may mahabang buhok. Nanlilisik pa nga yung mga mata ng nilalaki. Nang tignan ako nito, sigurado kong aswang yon. At hindi si Pino ang huling magiging biktima niya.
Kailangan mong maputol ang ulo ng aswang at pagkatapos sunugin mo kung gusto mong makasiguradong patay na ito. Ngunit hindi basta napapatay ang mga aswang, iho. Mailap sila at hindi hamak na mas malakas sa normal na tao, lalo na sa gabi. Pagsasalaysay ng matanda. Pero paano po? Kahit umaga po ba nang bibiktima ang mga aswang? Tsaka ano po bang pwedeng panlaban sa kanila? Alam mo, iho, hindi lang naman sa gabi gumagala ang mga aswang. Kahit sa umaga kaya nilang kumilos gamit ang kanilang mga linlang. Pero mas malakas lang talaga sila sa gabi at malayang mambiktima. Ayon pa sa mga sabi-sabi, mabisang pangontra ang bawang at asin. Hindi din sila tinatabla ng ordinaryong barel at patalim. Lalo na kapag may tangang mutya ang aswang. Kailangang merong pilak ang bala at talim para mapaslang mo sila. Pero mahirap makahanap ng ganun, iho. Lalo na kapag hindi mo alam kung saan maghahanap. Tugon ng matanda. Ngunit dahil sa sobrang puot na nararamdaman, gagawin ni Andres lahat makaganti lamang sa nilalang. Tataulong, sabihin niyo po sa akin kung saan makakakuha ng armas na sinasabi niyo. Ako mismo ang tutugis sa aswang na may gawa nun kay Tio Pino. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Wika ni Andres. Nakita naman ng matanda na hindi nagbibiro ang binata. Totoo ang lahat ng mga sinasabi nito. Kung gayon, matapos mailibing ang tiyuhin mo, pumunta ka sa bahay ko sa dulo ng barangay na ito. Tutulungan kita sa plano mo. Hindi magiging madali ang susuungin mo. Kaya siguraduhin mong buo ang loob mo bago ka pumunta sa akin. Tugon ni Tata Ulong. Nang mailibing ang labi ni Tio Pino, kagad namang pumunta si Andres sa dulong bahay sa barangay. Hinahanap si Tata Ulong. Narito na po ako, Tata Ulong. Gusto kong matuto kung paano pumaslang ng aswang. Ayoko nang may mabiktima ulit kagaya ng tiyo ko. Wika ni Andres. Mabuti naman at nakapagpasya ka na. Gusto ko lang malaman mo na wala nang atrasan sa oras na turuan kita. Wika ni Tata Ulong. Hindi naman kagad nakatugon ng binata. Ngunit ilang sandali pa. Tumugon na ito na handa siya sa lahat ng ituturo sa kanya ng matanda. Ang una mong dapat malaman, magaling manlinlang ang mga aswang. Pupuntiryahin nila ang kahinaan mo at sa oras na makuha ang tiwala mo, saka sila sasalakay. Ito ang lana, ang pinaka-epektibong paraan para malaman mo kung aswang ang taong kausap mo o merong malapit sa iyo. Pero may mga uri ng aswang na malakas ang pakiramdam at malalaman kagad kapag may tangan ang isang tao. Itong tansong barya naman, panlaban sa mga lumilipad na aswang. Siguraduhin mong dala mo ito sa lahat ng oras. Kung sakali mong subukan kang dagitin ng aswang, hindi ka nito may aangat sa lupa. Ako mismo, nasubukan ko na ito noong binata pa ako. Ang buntot page, mabisang pangtaboy ng aswang lalo na laban sa dalawa o higit pang aswang. Ang latay ng latigo, ito ang pinaka-iniiwasan ng mga aswang. Sa oras na tamaan sila, siguradong ikakamatay nila. Walang gamot sa sugat na gawa ng buntot page, iho. At ito naman ang tansong punyal. Kung akala mo mahabang itak at espada ang pinakamabisang panlaban sa mga aswang, nagkakamali ka.
Ang ganitong uri ng punyalang pinaka-iniiwasan ng mga aswang dahil maaari mo itong maitago at mailapit sa mga aswang nang hindi nila kagad napapansin. Ang sugat naman na magmumula dito, hindi kayang gamutin ng aswang sa loob ng ilang araw at kung malala ang tama, kagad silang mamamatay. Ang mga gamit na ito ang kailangan mo kung gusto mong tugisin ang aswang na pumatay sa tiyuhin mo. Mahabang pagpapaliwanag ng matanda. Hindi inaasahan ni Andres ang lawak ng kaalaman ng matanda pagdating sa mga aswang. Tata Ulong, bakit parang ang dami niyo namang alam tungkol sa mga aswang? Di ba, nagtitinda lang naman kayo ng gulay sa palengke? Saan niyo po ba natutunan yung mga yan? Tanong ni Andres. Napahimas naman sa balbas ang matanda habang iniisip kung paano ipapaliwanag sa binata ang nakaraan. Sabihin na lang natin na minsan, nangarap din akong maging manunugis ng aswang. Ngunit masyado ng matagalang panahong yon. Masyado na akong matanda para dito. Tandaan mo, Andres, hindi lamang nakasalalay sa mga armas na ito ang tagumpay. Walang silbi ang mga kagamitan kung hindi naman handa ang katawan at isipan mo. Tugon ni Tata Ulong. Batid ni Andres na bagamat may mga nalalaman, ngunit hindi ito sapat kapag aswang na ang kakaharapin. Kaya sinabi ng matanda na kailangan niyang magsanay sa loob ng 1 taon. Kaagad namang sumang-ayon ang binata. Personal itong tinuruan ng matanda at sinalin ang karunungan kay Andres. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan at mabilis na natapos ang 1 taon. Andres, napansin ko nung mga nakaraang araw, parang masyado ka yatang abala. Saka tignan mo yung katawan mo. Ano bang trabaho mo at lumaki ng ganyan yung katawan mo? Tanong ng kaibigang si Simeon. Nang maabutan si Andres na nagkakape sa bakuran, napansin ng kaibigan ang pagbabago sa hubog ng katawan ni Andres. Kung dati ay maayos na ito, ngunit ngayon, triple pa ang ginanda ng katawan ng binata. Saka, anong nangyari dyan sa baboy mo? Bakit wasak-wasak yata yung bunganga? Dagdag ni Simeon, habang nakaturo sa baboy ramong nakalagay sa malaking kahoy na lamesa. Nanlaban kaya yan, inunahan ko na. Tugon ni Andres. Kagabi ay naisipan ng binata na subukan ang bunga ng pagsasanay. Tiyempo namang nahuli ng bitag ang baboy ramo na matagal nang namemerwisyo sa lugar. Ngunit nakawala ito at sinugod si Andres. Subalit imbes na tumakas ay sinalubong ito ng binata. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ang bunganga. Buong puwersang ibinuka. Kaya kaagad namang namatay ang hayop. Nagpatuloy sa pagsasalita si Simeon ngunit hindi na nagsasalita si Andres. Uy, nakatulala ka na naman. Ang sabi ko, nabalitaan mo na ba yung bagong lipat na pamilya? Balita ko napakaganda nung anak na dalaga. Pinipilahan nga ng mga kalalakihan sa pangaharana. Baka, kako pwede mo akong samahan. Mangaharana sana ako Di ba, magaling ka namang tumugtog ng gitara? Wika ni Simeon. Ang dami mo pang sinasabi. Magpapasama ka lang naman palang mangharana. Kailan mo babalak? Tanong ni Andres.
Sa Biyernes sana ng gabi. Ayon sa mga nakausap ko tuwing Biyernes lang kaunti ang nangarana doon. Ano? Sasamahan mo ba ako? Tugon ni Simeon. Oo na, sasamahan na kita. Basta tulungan mo akong maglinis niyang baboy ramo ng mailuto ni nanay ha. Mag-uwi ka na din sa inyo para hindi ka na manghingi sa akin ng ulam. Muling wika ni Andres. Matapos makapagkape at malinisan ang karne ng baboy ramo, naglagay ng ilang piraso si Andres sa supot at nagpaalam sa magulang. Kagad namang umalis ang binata at pumunta sa tahanan ni Tata Ulong. Tao po! Tata Ulong! Magandang araw po! Wika ni Andres. O Andres, napasyal ka yata. Natapos mo na ba ang pagsasanay mo? Tanong ni Tata Ulong. Tata Ulong, tanda mo yung naikwento ko sa yung baboy mo na may merwisyo sa lugar namin? Kahapon po natsyempohan ko yung loko at nakipagbuno sa akin. Kaya yan, kinarne ko na. Baka sakaling gusto nyo, masarap yung sabawan. Tugon ni Andres. Andres, dito na magsisimula ang totoong laban. Batid kong wala na dito ang aswang sa barangay. Ilang gabi na akong nagmamatsyag, pero wala na ang mga presensya nila. Nakakapagtaka lang, bigla na lang itong naglaho. Mag-iingat ka at tatalasan mo ang pakiramdam mo. Tandaan mo ang palagi kong bilin. Tugon ng matanda. Opo, tatandaan ko na tuso at mapanlin lang ang mga aswang. Hindi po ako magpapakita ng kahit na anong kahinaan sa harap ng kalaban. Wika ni Andres. Matapos yon kagad nang nagpaalam ang binata sa matanda. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakad ang binata pauwi sa tahanan, may nakasalubong itong lalaki na ngayon pa lamang nakita sa lugar. Umiinit ang lana. Walang duda. Aswang ang lalaking to. Ngayon ko lang din nakita yung pagbumukha nito dito sa amin Wika ni Andres sa sarili. Sinundan lamang niya ng tingin ang lalaki hanggang sa maglaho ito sa paningin at pumasok sa kakawian. Gusto pa sana ni Andres na sundan ang lalaki. Subalit bigla naman siyang tinawag ni Simeon. Uy Andres, nakairam na ako ng gitara kay Lamang Dante ha. Daanan na lang kita sa Biyernes. Pare, huwag mong kakalimutan ha. 4:00 pa lang pupunta na kita sa inyo. Wika ni Simeon. Malapit nang lumipas ang araw at pagsapit ng Biyernes. Ano Andres? Tara na? Bungad ni Simeon. Na 3:30 pa lamang ay nasa labas na ng tahanan ni Andres. O sige. Ay teka lang. May kukunin lang sana ako. Wika ni Andres. Sabay punta sa kwarto upang kunin ang mga sandata. Dala ang lana. Pati na rin ang tansong barya at punyal. Ito lamang ang dinala niya dahil madali itong dalhin kesa sa buntot pagi. Ang tagal mo naman. Tara na. Dadaanan pa natin yung gitara Wika ni Simeon. Nang makuha ang hiniram na gitara, sinundan lang ni Andres ang kaibigan. Teka nga, saan ba nakatira yung haharanahin natin? Hindi mo nga nabanggit sa akin Tanong ni Andres. Ay, di ko ba nasabi? Doon sa kabilang kakawian. Medyo malayo nga sa mga tao pero
Maayos naman yung bahay. Sabi nung mga nakaraang nangaharana. Pero kahit isa, wala pang pumapasa sa panliligaw eh. Kaya malakas ang pakiramdam ko. Baka ako na ang hinihintay ni Sonia. Tugon ni Simeon. Tansya ni Andres. Bandang 6:30 ay naroon na sila sa lugar. Andres, ayun na pala yung bahay oh. Sabi sa'yo malapit lang naman. Dalian mo na, bago pa tayo maunahan ng iba. Wika ni Simeon. Na halos takbuhin na ang tahanan ngunit pinakalma siya ni Andres. Huwag kang mataranta. Mamaya hindi ka makakanta niyan. Sita ng binata. Nang makarating sila sa harap ng bahay ni Sonia, kaagad namang nagpaalam si Simeon na magsisimula na sa pangaharana. Sa kalagitnaan ng pag-awit, bumukas ang bintana at dumungaw ang kakaibang ganda ng dalaga. Maging si Andres ay nabighani sa kagandahang taglay ni Sonia. Katabi nito ang ina at magiliw na nakikinig sa pag-awit ng binata. Kalaunan, inimbita silang pumanhik sa tahanan. Magandang gabi sa inyo mga binata. Pasok kayo. Magkape muna kayo sa loob. Wika ng nanay ni Sonia. Ngunit papasok pa lamang sila sa pinto. Biglang dumating ang lalaking nakasalubong ni Andres noong nakaraang araw. Dito na lang po muna ako sa baba. Aantayin ko na lang po ang kaibigan ko. Bigla po kasing sumama yung tiyan ko eh. Pagpapalusot ni Andres. Subalit ang pakay niya ay makapagmatsyag. Naisip nitong alanganin kung pareho silang nasa loob. Kung sakali man na magkaroon ng aberya. Nang matapos makipag-usap ni Simeon, nagpaalam na ito sa pamilya ni Sonia. Maraming salamat sa pagpunta, Simeon. Sayang naman, hindi namin nakausap ang kaibigan mo. Mahiyain yata. Mag-ingat kayo sa daan ha. Madilim na. Bili ni Sonia. Nakangiti naman si Simeon at kagad nang pinuntahan ng kaibigan. O ano? Ayos na ba? Sinagot ka na? Tanong ni Andres. Sagot ka dyan. Isang beses pa lang tayong nangaharana. Pero alam mo Andres, tingin ko may gusto din sa akin si Sonia eh. Iba yung mga titig niya sa akin. Tugon ni Simeon. Ngunit biglang umuga ang sanga ng puno ng akasya sa harapan niya. Kasunod ng kakaibang amoy na umaalingasaw sa paligid. Ang baho naman. Pare ikaw ba yan? Di ba sabi mo sira ang tiyan mo kanina? Huwag mo sabihin na dumi ka sa pantalon mo ha. Grabing baho. Amoy imburnal. Tanong ni Simeon. Ngunit tahimik lang si Andres na nakamasid sa paligid. Lumabas ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagtatago. Umaalingasaw ang baho mo. Bakit hindi ka magpakita at nang magkasubukan tayo? Banta ni Andres. Uy, sino bang kinakausap mo dyan? Nababalaw ka na ba? Tanong ni Simeon. Pare, kanina pa tayo sinusundan ng aswang na yan eh. Hindi mo ba nahahalata? Delikado tayo. Babala ni Andres sa kaibigan. Sasagot pa sana si Simeon subalit biglang may tumalon sa harapan nila. Ang lakas naman ng loob mong maghamon, bata. Tingin mo ba? Kakayanin mo kami. Huwag kang masyadong magmayabang at
Baka mamaya tatakbo ka lang sa takot. Wika ng aswang. Simeon, hawakan mo nga tong dala ko. May asin at bawang dyan. Pangontra sa mga nilalang. Yung tubig sa botelya naman, kunin mo at ipaligo mo. Bawang ang laman nun nang hindi ka malapitan. Bili ni Andres. Kaagad namang kinuha ni Andres ang punyal at tinusala ng buhay na salita na itinuro mismo ni Tata Ulong. Nagulat ang aswang sa ginawa ng binata. Aba, tignan mo nga naman. May tangan ka pala. Tignan natin kung hanggang saan ang ibubuga mo. Muling wika ng nilalang. Kaagad namang sumunggab ang aswang. Ngunit mabilis itong iniwasan ni Andres. Sabay saksak ng punyal sa tagiliran ng aswang. Masyado kaya atang mabagal kumilos, Manong. Hanggang diyan ka lang ba? Pangasar ni Andres. Dahil dito, napiko ng nilalang at nilabas ang malapad na pakpak. Lumipad ito sa itaas at akmang bubulusok para atakihin si Andres. Ngunit nababagalan ang binata sa lahat ng kilos ng aswang. Naiwasan niya ito at kagad na sinabunutan. Walang pagdadalawang isip na ginilitan ito ng lege. At halos maghiwalay na ang ulo at katawan niya. Gulat na gulat si Simeon at nang mailawan ang aswang. Nakilala niya na yon ang kuya ni Sonia. Saglit na nawala sa konsentrasyon si Andres at hindi napansin ang papasugod na isa pang aswang. Nakalmot siya nito sa balikat. Tumilapo naman si Simeon. Dahilan kaya nawalan ito ng malay. Ang lakas naman ng loob mong patayin ang kuya ko. Pwes, dito na kita tatapusin. Mga pakilamero. Hindi magtatagal. Magiging aswang ang lahat ng kalalakihan sa barangay nyo. Lahat ng pumunta sa bahay. Nianggaw namin pwera sa'yo. Wika ni Sonia. Sinasabi ko na nga ba at may kakaiba sa pamilya nyo Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko na ang nanay mo. Mga aswang. Sabihin mo sa akin, kayo ba ang pumatay kay Tio Pino? Tanong ni Andres. Aba malay ko. Sa dami ng nakain namin, hindi ko kilala ang sinasabi mo. Pero kung sa kabilang barangay, teka, isa lang ang nabiktima naming lalaki doon. Yung isip batang mahilig sa gagamba. Nakita mo sana kung paano siya nahumaling sa kagandahan ko. Bago ko siya unti-unting patayin. Tugon ni Sonia. Hindi na nakapagpigil si Andres at kagad itong sinugod. Nagbuno ang dalawa. Pilit na inililipad ni Sonia si Andres ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa nakakuha ng pagkakataon ang binata, pinagsasaksak ito sa likod. Walang nagawa si Sonia kundi bitawan si Andres at kagad dumistansya. Subalit mabilis na kumilos si Andres. Isinabit niya sa aswang ang tansong barya na ginawang kwintas. Bumagsak sa lupa si Sonia at nahirapang makabangon. Huwag mo akong patayin. Parang awa mo na. Aalis na kami dito sa lugar nyo at hindi namang gugulo pa. Padakasin mo lang ako. Pagmamakaawa ni Sonia. Subalit kahit nagpalit ito sa anyo ng maamo at magandang dalaga, hindi yon pinansin ni Andres. Dahil nasa harapan niya ang pumaslang sa tiyuhin.
Lumuhod ito at hinawakan ang mukha ni Sonia. Sabay angat at tinitigan sa mata. Buong akala ng dalaga ay nalinlang na niya ang binata. Subalit ng akma na sanang kakagatin. Mabilis na itinarak ni Andres ang punyal sa sentido ng babae. Sabay hugot at mabilis na ginilitan ng leeg. Sa wakas, Tiyo, naipaghiganti na kita sa mga lumapastangan sa'yo. Pangako, hindi dito magtatapos ang lahat. Uubusin ko ang lahat ng mapagsamantalang aswang, kahit nasan man sila. Wika ni Andres sa sarili. Maya-maya ay nagkamalay na si Simeon. Nagulat nang makita ang ulo ni Sonia na nakahiwalay sa katawan. Ibang klase ka namang pumili ng liligawan, pare. Pamilya pa talaga ng aswang. O eto, inumin mo to kung ayaw mong mayanggaw. Wika ni Andres. Sabay abot ng maliit na bote na may lamang likido sa binata. Nagsuka si Simeon. Inilabas ang maitim na bagay kasama ng mga daliri ng tao. Nagulat naman ang kaibigan sa nangyari. Nagpapasalamat ito kay Andres. At bago sila umalis sa lugar, siniguro muna ni Andres na masunog ang katawan ng dalawang aswang hanggang sa maabo. Nagawa namang tulungan ni Andres ang mga nayanggaw sa barangay sa tulong ni Tata Ulong. Sinubukan din ng mga residente na puntahan ang tahanan ng aswang upang palayasin ang lahat ng natitirang kaanak. Subalit sunog na ang lumang bahay ng puntahan nila. Lingid sa kaalaman ng lahat, nagawa ng mapatay ni Andres ang mga magulang ni Sonia. Sinunog nito ang tahanan upang magsilbing babala sa mga kalahi nito. At doon nagsimula ang istorya ni Andres na binatang mangangatay aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Fabian. Walang eksaktong taon. San Dionisio, Iloilo. Halos buong angka ni Fabian ay kilala na ng asawa. Ngunit ni isa sa mga kamag-anak ng asawa, hindi man lamang nasisilayan mula nung makilala ito. Sa tagal ng pagsasama ng dalawa, madami pala itong itinatagong lihim. Sa kagustuhan ni Dolores na mahayag ang lahat sa asawa, minabuti niyang isama ang pamilya at mamasyal sa naman ng lupain ng mga yumaong magulang. O Jenny, Susan, nasa na ang kapatid niyo? Nagpaalam na ba kayo kina lolo at lola niyo? Alis na tayo. Nakaligpit na ang ina niyo. Saan naman sumuot si Elyong? Kakulit ng kapatid niyo na yan Sige na, hanapin niyo na at tutulong ako sa ina niyo na magligpit ng mga gamit. Wika ni Fabian. Tay, nasa kina Mamay Mila. Nandun na naman yun sa tindahan. Alam nyo naman yun kapag hindi nyo nakikita dito, sigurado nang hakot na naman ang paninda ni Mamay. Tugon ng anak ni si Susa. O siya mga anak, magsikilos na kayo. Malayo ang biyahe natin kaya dapat bago magtanghalian, makalis na tayo. Muling wika ni Fabian. Sabay namang nagsikilos ang mga bata. Sinundo naman ni Susan si Elyong na nakabitin pa sa sabitan ng mga chichirya sa tindahan ng tiyahin. Halos maihi ito sa kakatawa sa ginagawa niya.
binuhat ng kapatid ng ayaw na nitong paawat. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagawa na nilang isarado ang tahanan. At lula ng tricycle, pumunta sila sa sakayan ng bus. Nakahawak ang tatlo sa ina. Dala ng hindi sanay sa pagbiyahe, nagsipagsuka ang tatlo dahil sa hilo. Hindi naglaon. Narating na nila ang crossing Canas. Buhat na ng ama si Elyong na halos lupaypay na sa biyahe. Mahirap ang daan papasok. Lalo pat madulas dala ng pabugso-bugsong pag-ulan. Malayo pa natanaw na nila ang dagat na tila humahalik sa langit sa sobrang ganda. Tay, maliligo kami ha? Napakaganda po talaga ng lugar, Tay. Wika ng panganay na si Susan. Huwag ngayon, anak. Mag-aayos tayo ng mga gamit. Bukas maganda maligo sa Katmoon. Yung tubig na galing sa bundok tapos hindi makati sa katawan. Huwag na muna kayo magdagat ha. Sita ng nanay na si Dolores. Sige po, Nay. Kaninong bahay po yung tutuluyan natin? Tanong ng ikalawang si Jenny. Pansamantala, doon na muna tayo sa kubo malapit sa manggahan. Mga anak, hindi naman tayo magtatagal sa lugar. Pero wala pang katiyakan kung kailan tayo uuwi ha. Bakasyon naman at walang magiging problema. Tugon ni Dolores. Lumipas ang ilang sandali nang marating nila ang isang maliit na baryo. Nang mga panahong yon, wala pang mga kabahayan. Malalayo ang pagitan. Sinalubong sila ng mga kamag-anak ni Dolores. Natuwa naman ang mga bata, lalo na si Fabian, dahil mababait ang pamilya ng asawa. Dolor, dumito muna kayo sa bahay. Ang hirap doon sa kubo, saka baka mahirapan ang mga bata. Wika ni Tio Gusting, kapatid ng tatay na Dolor. Ayos lang kami doon, Tiyo. Saka, para na din malinis ko po ang lugar. Baka po manatili kami dito eh. Tugon ni Dolores. Ading, malayo pa ba yung sinasabi mong kubo? Saka parang mahirap paakyat doon ah. Ang mga bata, alam mo namang pagod na sila eh. Malapit lang naman. Sige na, magpaalam na kayo kay Tiyo. O siya, sige na. Humayo na kayo. Dolor, kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit dito. Sa pagkakaalam ko, medyo sira na yung kubo. Alam mo naman ilang taon ding walang tumira doon. Saka ang mga bata, ingatan mo. Alam mo na ang lugar natin. Maraming nadadayong taglugar at mahirap ang masinda. Umabati ng mga engkanto. Wika naman ni Tio Kulas, isang albularyong kapatid ng ama. Opo, Tiyo. Ako na po ang bahala sa mga anak ko. Siya nga po pala. Baka kakailanganin namin yung katuwang sa pag-aayos ng kubo. Pwede po naming masama si Kundring? Tugon ni Dolores. Oo naman ate. Ihatid ko na din kayo. Mahirap na yung mga dala nyo. Maging yung mga bata. Paano kung iwanan mo muna sila dito tapos ayusin muna natin doon? Balikan na lang sila pagkatapos na. Mungkahi ni Kundring. Naku, hindi po pwedeng iwan si Elyong, Tiyo. Maglilikot po yun mamaya eh. Saka nanay, hindi po namin kilala mga tao dito. Isama mo na lang po kami. Tugon ni Susan. Wala namang nagawa ang lahat kundi isama ang mga bata. Magtatanghaling tapat na mga oras na yon. Hindi gaanong kainitan gawa ng maraming mga lalaking puno na nakatabon sa lugar.
Ilang sandali lang. Naabot nila ang kubo. Nasa gitna ito ng manggahan. Medyo matibay at pwede pa namang tirahan. Kailangan lang linisin at ayusin ang mga sira, kagaya ng pinto at bintana. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga ito. Habang ang mga bata naman nagpahinga muna sa papag na nasa labas ng kubo. Habang si Fabian naman ay abala sa pagtatanggal ng mga aayusin. Kasama si Kundring. Ilang sandali lang. Mabilis lamang naayos ang lahat. Lalo pat light material lamang din naman ang ginamit. Hindi nila napansing nakatulog na ang 3 bata sa papag. Masarap ang ihip ng hangin saka hindi mainit ang paligid. Habang tulog ang 3, inayos naman muna nila ang mga gamit na dala. Maraming salamat, Kundring, ha? Siya nga pala, wala kaming dalang lutuan ng kanin. Pasabi na lang kay Tiyo kung pwede. Manghihiram muna kami. Wika ni Dolores. Sige po ate, dadalhan ko po kayo. Siya nga pala. Dolor, pag ganitong oras huwag mong hayaan ng mga batang mag-ingay ha. Lalo pat kabilugan ng buwan mamaya. Maraming nagpapahingang engkanto sa lugar. Saka magpasintabi kayo ha. Lalo pat bago kayo dito. Mamaya dadalhan ko kayo ng pwede nyo mapausok. Sa ngayon, sige na. Magpahinga na muna kayo. Tugon ni Kundring. Buwaba na muna ang pinsan. Nagayos ang dalawa ng mga gamit nang biglang nakaramdam ng tawag ng kalikasan si Fabian. Gawa ng bago pa lamang sa lugar. Hindi pa niya alam kung saan lulugar para umihi. Ding, sandali lang ha. Naiihi na ako eh. Saan kaya pwede dito? Mahirap maganap ng palikuran dito. Tsaka sandali ha. Baka pwede lang ako umihi doon. Wika ni Fabian. Sabay turo sa malapit na gubat. Wala nang 1 minuto nang napasok niya ang gubat. Namanghas sa mga naglalakihang mga puno lalo pa ng mga lawaan. Nakakita siya ng malapit na talon. Gumilid siya sa may bato para na makaihi. Ngunit hindi man lang ito nagbanggit ng pasintabi. Nang biglang may nambato ng kung ano sa kanya. Nakarinig pa ito ng sumutsot sa likuran. Ngunit hindi niya pinansing gawa na din ng maraming mga huni ng iba't ibang mga ibon. Pabalik na sana nang may narinig na naman siyang sitset. Noong nilingan niya ang lugar, wala naman itong nakita. Mag-aalas 3 na mga sandaling yon ng hapon. Nang makabalik sa kubo, abala na ang asawa sa lulutuing pagkain. Lalo pat alam nitong gutom na ang mga bata. Maraming mga saging at mga kamoteng kahoy sa lugar. Kumuha lamang ito na tama sa kanilang mag-anak. Kaunting pagpapaliwanag lang sa lugar. Napapalibutan ito ng mga pananim. Noong buhay pa ang huling tumira sa lugar. Masipag yon magtanim ng kung anong pwedeng makain. Huling tinirahan yon ng kapatid ng ama ni Dolores na namatay dahil sa malubhang sakit. Saka hindi na din nadadayo pa ang mga kapatid na Dolores dahil sa ginawa ng tiyahin sa mga ito. Alam mo ding, napakaganda ng lugar. Ang sarap dalhin ng mga bata doon sa may talon, no? Ang linis ng paligid. Kaso parang medyo nakakakilabot eh. Parang ang daming sumisitsit. Ano kayang klaseng ibon yan? Narinig mo ba? Abot pala hanggang dito. Wika ni Fabian. Sitset? Wala naman akong naririnig eh. O siya, sige na. Maghanda na tayo. Para makakain na. Puntahan mo na doon ng mga bata.
Doon tayo kakain sa papag. Tugon ni Dolores. Akmang maglalakad na sana si Fabian nang maramdaman niyang naninikip ang pantalon. Hindi pumasok sa isip kung ano ang nangyayari sa kanya hanggang sa bigla na lamang nanigas ito sa kinuupuan. Buti na lamang siya ding pagbalik ni Kundring dala ang ibang mga gamit na hiniram. Dong ayos ka lang ba? Naku, Kundring, tulungan mo ko dali. Wika ni Dolores. Na paano po siya? Naku, Dolor, maging ang buong katawan niya naninigas. Sandali, huwag mo muna siyang galawin. Tatawagin ko si tatay. Tugon ni Kundring. Ilang sandali lang ay dumating na si Tio Kulas. Isa itong manggagamot. Kaya ding kampante at hindi natatakot si Dolores dahil alam niya malapit lamang sila sa tiyuhin. May daladala itong pampausok sa lugar. Sinuri niya muna si Fabian. Pinulsuhan niya bago umihip ng kung anong dasal sa hangin. May dinungkot sa bulsa na parang pulbo. Bigla itong nag-usal ng kung anong orasyon at hinipan ang parang pulbo kay Fabian. Wala nang minuto nang umubo ito na parang nabibilaukan. O Tia Kulas, nandito po pala kayo? Parang may naaamoy po kong mabango. Bakit kayo nakatingin sa akin? Saka mga bata, kumain na kayo ha? Magagabi na. Matutulog tayo na maaga. Bukas maliligo tayo sa dagat. Wika ni Fabian. Nagtinginan ang lahat sa kanya na tila hindi nito alam ang mga nangyayari. Isang uri ng sumpa ng mga nilalang ang pansamantalang pagkawala ng memorya. Habang ang sinusumpa, parang nanigas na parang kahoy. Madaling gamutin ito, lalo pa ng albularyong mabilis matukoy ang pinsala. Dolor, may ibibigay ako sa iyo mamaya. Saka sa iyo din, Fabian. Nanuno ka ng hindi mo nalalaman. Bago lang kayo sa lugar, kaya kung maaaring magtabi-tabi kayo, buti na lang at naagapan natin ang nangyari sa iyo. Pagpapaliwanag ni Tio Kulas. Kumuha ng baon ng nyog ang tiyuhin. Nilagyan ito ng nagbabagang uling. Kumuha din ng kung anong dahon na nilagyan ng insenso. Pinausok sa buong lugar. Habang naglilibot, nag-uusal din ito ng pangproteksyon. Nakakunot naman ang noo ni Fabian at hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Pero laking pasalamat niya nang nakikita niya ang pag-alalay ng pamilya ng asawa sa kanila. Hindi na din nagpaliwanag si Dolores. Natatawa na lamang ito sa reaksyon ng asawa niya. Matapos ang tagpong iyon, natuto na ang mag-anak. Maging sa mga anak, pilit nilang pinapaintindi ang kahalagahan ng respeto. Hindi lamang sa kapwa-tao, maging sa mga elementong nananahan sa kapaligiran. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa din malilimutan ni Fabian nang minsan siyang patawan ng sumpa ng nuno. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.